Episcopal Vicar, Father Eugene, yung mga lingkod pa rin na nagluluto pa ata sa kusina, si Teresa at si Father Park, hindi namin kasama ngayon, nag-aasikaso pa ata. Sa lahat ng lingkod ng dambalan ng Panginoon, kayong lahat na mahal ng Panginoon Diyos, isa po mapagpalang umaga at happy fiesta sa inyo lahat. Ang inyong Panginoon, San Agustin. Isang santo na sa kanyang paraan ay magandang halimbawa sa panahon lalo natin ngayon. Sapagkat siguro naman nabasa siya ng kahit kaunti ang buhay ng inyong banal na patrono. Na alam naman ninyo yung kwento niya na napariwara at pagkagaling sa pagiging pariwara ang buhay ay natagpuan muli ang daan papunta kay Kristo at tumatagpuan si Kristo ay nag-alay na ang buhay niya hanggang sa maging pari at obispo Panginoon. Na buo ang kanyang pagkakasabi at pagkaganda ng sinabi niya minsan. Nasabi niya, kasama ninyo, ako'y Kristiyano, pero para sa inyo, ako'y obispo. Na siyang nagbigay kahulugan din sa buhay niya. Ay isa ng lahat. Dahil obispo ay siya hindi dumaan sa mga karanasan kapareho ng lahat ng mananampalataya. At ibang gusto na. Iba pa sa isang bahagi dahil medyo mahaba-haba ang kanyang naging paglalakbay. Pero pagdating sa muli, natagpuan niya, naging lingkod. Kaya nga nakakatuwa na magandang mapagnilayan natin. Hindi na yung mga isinulat dahil ang maraming isinulat ni San Agustin. Matalino, galing mag-isip, pero higit sa lahat ay yung naging buhay niya. Bilang halimbawa para sa ating lahat. Lalo na para sa pagpipilay natin tungkol sa pag-asa. Kapag pasok ko, kita ko yung mga t-shirt ninyo. Gaganda lang yung mga t-shirt. Ang nakalagay niya, Pilgrims of Hope. Tapos may picture ni San Agustin. Alam ba ninyo, na si San Agustin ay isang halimbawa talaga ng pag-asa. Yung tunay na, yung binabagit sa atin ng simbahan na pag-asa na hindi nang bibigo. Yung pag-asa na totoo sa pagkatang pag-asa ito ay yung pag-asa kay Kristo. Apat na bagay na tinuturo ng buhay ng santo natin sa ating lahat. Ang una, sa kanyang karanasan, lalo na yung kanyang paglalakbay sa buhay niya ito, naging karanasan ni San Agustin na ang puso ng tao hindi matatahimik kung hindi ito mapapunta sa Diyos. Ang sabi ng ating mahal na patron sa kanyang isang simulat na pangalan ng Traite Confessiones o Kumpisan, ang sabi niya, "Nilalang mo kami para sa iyo, Panginoon, at ang aming puso ay walang kapahinahan hanggang ito'y hindi makapapahinga sa iyo." Wow! Ang ganda. Bakit? Karanasan niya. Nagpaalam sa kanyang nanay, iiwan niya ang kanilang tahanan para hanapin ang hanggan ng buhay. Hanapin kung ano ang sikreto ng kasiyahan at kapayapaan ng buhay. Hinanap niya sa mundo. At hindi nga po ba ito ang karanasan nating mga tao, lahat tayo. Ang mundo natin kinabibilangan ay mundo nag-aalok ng iba't ibang kasiyahan. Iba't iba daw dahilan para tayo maging mapayapa ang buhay. Pero yun naisip na kapatid, paano sa karanasan natin ang tao parang walang kakontentuhan. Diba, nanonood naman siguro kayo ng TV, mga balita, napapanood siguro sa mga reels, sa inyong mga YouTube, ang balita sa Pilipinas, dito sa inyong bahay kayo, bahay sa bahay, kaya bay, bahay dito sa inyo, kayo ba bahagi ng Blood Control Brothers? Ewan ko, hindi na para pag-isipan natin kung sino,
destino ng tao ito sa napakaraming pagkakataon. Kahit kaano karaming pera, hindi makontento. Ang usapan ay bilyon. E samantala kung kayo tatanungin ko, kung kayo tatama ng 1 bilyon, di masaya na kayo, no? Kung tatama, nakatama. Eh pero ito muna, pag pinag-uusapan natin kung sino ito mga ito, ang yayaman na. Ang dami ng pera, pero hindi ko makontento. Kasi kapag sa mga bagay ng mundo, ibinibigay mo ang iyong pag-asa, lagi ka mabibigo. Lagi ang pakiramdam mo ulang. Hindi ka makatatagpo ng tunay na kasiyahan. Kaya ang ganda ng mensahe sa atin ni San Agustin. Nadaanan ko na yan. Kaya nga ni San Agustin. Pinagdaanan ko na yan. Akin ang naging karanasan ng lahat. Ngunit, pagdating sa huli, ang tunay pala ng kapahingahan ay matatagpuan lamang kay Kristo. Kaya nga, ang pangalawang mensahe ng buhay ni San Agustin sa atin tungkol sa pag-asa, alam na ba, no? Kay Kristo, natatagpuan ang tunay na pag-asa. Hindi tayo makontento hanggang hindi tayo mapunta sa Kanya. Pero sa karanasan ng anumang pagsubok, lagi ang meron tayo dapat pagbawagan sa pananampalataya, kung meron tayo dapat pagkatiwalaan, yan ay si Jesus. Ang sabi nga niya, sa isang paliwanag niya sa Ebanghelyo ni San Juan, hindi namin inilalagay ang ating pag-asa sa ating mga sarili, kundi sa Kanya na nagsabi sa atin, sa sanlibutan ay magkakaroon kayo ng kapinhatian, ngunit laksan ninyo ang inyong kalooban, sapagkat akin nang tinaig ang sanlibutan. Ang pag-asang tulad ni Jesus ay ang prueba ay ang kanyang tagumpay sa kamatayan, ang kanyang muling pagkabuhay. Na kapag si Jesus ang nangako, hindi kailanman mapapako. Isang pangako na kailanman hindi tayo iiwan kung tayo'y magtitiwala ng lumubusan. Kaya nga ang sabi ni San Agustin, kung meron tayo dapat pagsalalayan ng ating pagtitiwala at pag-asa, walang iba kundi ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Sa gitna ng anumang pagsubok, hindi ko alam ang kwento na inyo, ha? Hindi ko alam kung may pinagdadaanan kayo. Pero kung meron, ipinapaalala sa iyo ngayon ni San Agustin, kay Jesus ka pumunta, lumapit at magtiwala. At lagi may biyaya, lagi may pagturo. Ang ikatlo na sinasabi sa atin ni San Agustin sa kanyang karanasan ng buhay, lagi huwag kang susuko dahil sa gitna ng kahit anong pagsubok, mayroong laging pag-asa kay Kristo. Ang sabi niya, huwag kayong mawala ng pag-asa, sapagkat sa gitna mismo ng unos, dumarating si Kristo lumalakad sa ibabaw ng tubig. Pinaalala sa atin ni Papa Francisco, ating imam sa Papa. Ang sabi niya, itinuturo sa atin ni San Agustin na ang pag-asa ng Kristiyano hindi basta optimismong pantao, kundi ito isang tiyak na pag-asa na nakaugat sa pag-ibig ng Diyos na kailanmay hindi ng bibigo. Ano ba dito? Nananampalataya ba? Kung nananampalataya tayo, sa gitna ng kahit ano, lagi may pag-asa. Nakakalungkot ngayon sa panahon natin na sa ayon sa pag-aaral ay higit ang dami ng mga tao nawawala ng pag-asa. Pero naman nagsabi, ay malinaw kung bakit maraming tao ngayon nawawala ng pag-asa. Bakit? Sapagkat dumadami din ang tao hindi na nananampalataya sa Diyos. May koneksyon pala. At sa ayon natin sa isang pag-aaral, sa mga bilang ng mga tao kanilang tinanong, ang mga tao nakatatagpo sa gitna ng anumang pagsubok ng pag-asa ay mga tao marunong mananalig.
Tingnan ninyo po yung katabi niyo. Tingnan ninyo. Sa tingin niyo taga saan niya? Taga-Bay? No? O tayo, nabibis-kalaan. Paano ko sabihin ko sa inyo, yung katabi ninyo, ay taga-langit? Aba, nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya. Kung nakakalimutan nyo, ay sa bagat Diyos, kundi sa langit, ang buhay walang hanggan. So, bawat isang naman ito, sinadya para sa langit. So, ibig sabihin, hindi pa ito ating tunay na tahanan. Ang tunay nating address, buhay na walang hanggan. Hindi ito. At paniwala kayo, mahaba na. Kung maka-95 kayo. Mahaba na. Iisa ang patutuhan natin. At sabi nga sa panalangin natin, kapag misa ng patay, mapapakinggan niyo sa huling bahagi, sasabihin lagi ng pariyan, kahit na may nauna, tayo rin ay magsasama sa piling ng Diyos Ama. Tingnan nyo ulit ang tabi nyo. Mukha bang mauna na yan? Kung mukhang mauna na yan, sabihin nyo na lang, makikita din naman tayo. See you sometime soon. Pero alam nyo mga kapatid, napakahalaga nito. Sinabi ni San Agustin, ang karanasan niya, may dalawang lusot sa karanasan ng tao. Ang isa yung lusot ng tao, at ang isa yung tawag niya yung lusot ng Diyos. Habang tayo namumuhay sa lupa, tayo'y narito pa lamang sa lusot ng mga tao, pero ang tunay nating patutunguhan ay ang lusot ng Diyos. At kung ito'y malinaw sa atin, ang pag-asa nating paglalakbay, mga kapatid, hindi natin panghahawakan ang mga bagay ng mundo ito ng galit na lamang. Hindi mo sinasabing hindi mahalaga. Baka mamaya may sabihin, hindi na ako kakain. Sabi ni Bishop, hindi mahalaga yan. Baka may paalam kung makitinagdapan ninyo. Hindi. Ang sinasabi sa atin sa Agustin, huwag pahahalagaan ng higit sa buhay na walang hanggan. Huwag niyong hayaan na kung ano meron kayo sa lupang ito, maging dahilan para kayo mapalayo sa langit. Kaya pag ang pera, ginagawa mo, sa kayong paraan na lamang na handa ka magnakaw, handa ka manlabag ng kapwa, handa ka pumatay para sa pera. Maghanap kayo ng tao na ilibig na kasama ang pera. So isipin mo mabuti kapatid, kung anong halaga niya, pangsamantala lamang iyan. Maalala mo yung ibig ng isang Batangas. Maraming nagpatangas dito, may maraming kamag-anak dito sa Bay. Talaga mapag-ibig ng isang dito sa inyong simbahan. Hindi pa ako gusto. Ay sabi nung ako'y nag-ibig, hindi nakita ko yung nanay na nasa kabaho, pag-ibig yung dami kalahas. Kinintuang ang malamit na kasaudi. Sabi ko sa anak, uy, hindi. Bigyan naman itong inalahasan pa ninyo yung dami-dami ang iyong ina. Ito kaya pa nakaw. Asa doon sa akin ng anak, napakasimple. Father, huwag ka na magalala. Puro bake niya. Marunong na anak. Alam na wala namang halaga. Isipin niyo kung yung pangahawakan natin. Kung pangahawakan natin kapangyarihan, pagsabi kayo sa akin, ng tao na palagay sa isang pwesto na hindi natakil doon. Ay, ubis mo nga. Mahaba na ako ng 20 taon. So, ano pangahawakan mo? Talino. Ganda. Lahat, tinitingnan ko lang. Mapugin, magaganda naman kayo. Pero pangako ako kayo, pag namatay tayo, pare-pareho lang ang make-up namin. Panahalaga. Kaya na, napakaganda ng paalala na natin mahal na santo. Ang iyong pagsumikapan ay ang buhay na totoo. Hindi sa piling ng mundo ito, kundi sa piling ng Diyos mo sa walang hanggan. So mga kapatid, pag-asa.
malinaw sa ating umanan. Kailangan malinaw sa atin na kailan ba hindi tayo mapapayapa hanggat hindi sa Diyos ang mapayapaan. Na si Kristo lang ang tunay na pag-asa. At sa anumang pagdadaanan sa buhay nito, huwag kang bibitaw sa Kanya sapagkat tayo may biyaya kaakibat siya. At ang huli, kapatid, maglakay. Hindi ito ang tunay na buhay. Ang tunay na buhay ng isang nananampalataya ay ang buhay na walang hanggan. Yan